Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalaw ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami sa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay nito sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa ating mass sponsors sa gabing ito, Joey and Maan Cambalia family and Viola family. Para naman sa misa ng pasasalamat, Garcia family, Rosie Blasa and family, Marvin Muyot. Para naman sa mabilis na kagalingan, Irene Martinez, Irene Garcia, Martin Bagtas, Purificacion Bautista, Regina Samla Formentina, Liza Perillo Canyotal. Para naman sa mga kaluluwa, nina Emmanuel Jr. Benedicto and CJ Navarro, Captain Abeliardo, Dr. Ofelia Garcia, Dominador Peñas Jr., Manuel Aranillo, Angela Barrerio, Wally Blaza, Lamberto and Betty Sagcal, Bonifacio Morteja at Emerita Lin. Isang paanyaya mula sa Restorative Justice Ministry ng Santa Perpetua. Bilang paghahanda sa nalalapit na Prison Awareness Week, ngayong buwan ng Oktubre, inaanyayahan ng lahat ng magulang at kabataan sa isang makabuluhang talakayan at diskusyon na pinamagatang May Bukas Pa. Ito ay tatalakay at magbibigay linaw sa usapin ng Juvenile Justice and Welfare Act na patungkol sa mga isyong kinakaharap ng mga kabataang nasasangkot sa krimen. Ito po ay gaganapin sa darating na Oktubre 18, 2025 sa ganap na alas 7 hanggang alas 9 ng gabi
sa ating pong simbahan ng Santa Perpetua. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Sama-sama po tayong makinig at matuto. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kapatid. Nabitipon tayo sa kapilya ng St. Peter's and Paul. Ngayon po ay 27 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno para sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverendo Padre Christopher Osares, SDS. Magsitayo po ang lahat. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pangipagkaisa ng Espiritu Santo na may sumayo na. At sumayo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Karaniwan sa tao ang magtampo kung hindi pinapansin o pinapahalagahan ang kanyang mga sakripisyo. Kung minsan, naghihintay tayo ng kapalit sa kabutihang ating ginawa. Sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus na maglingkod tulad ng mga aliping walang kabuluhan, tapat na tumutupad lamang sa ating tungkulin. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Maging ang ating pananampalataya sa Diyos ay isang biyayang kaloob lamang niya sa atin. Siya ang nagpapalago ng ating pananampalataya, pawang pagsisikap lamang tungo sa pagpapakabuti ang maihahandog natin bilang tao. Sa Diyos nagmumula at magwawakas ang lahat. Mga kapatid, sa misang ito, isama din natin sa ating mga panalangin, lalong-lalo na mga kapatid natin na biktima ng nakaraang bagyo at lindol doon sa Bugo, Cebu at sa probinsya ng Cebu. Naway makatanggap sila ng suporta mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamayanan, ahensya ng ating gobyerno, at suporta sa mga nagmamahal sa kanila. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan, hingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapatawad at pagpapala. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-uumapaw upang ang kasalanang ipinangambang hiningi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabilang nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Naganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa darating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain.
Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal na. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaulan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin na mga awitin may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirap. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag matigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Amerika sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahihiya ang pagpatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabinanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito ay pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa kikipagkaisa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ngayon, salita ng Panginoong iiral habang panahon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ng Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo.
Ipalagay na natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya nagtupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Noong ako po ay imbitahan ni Ate She, yung sekretarya ng parokya, nandun po ako sa Bali, Indonesia. Kasama ko po ang aking kapatid dahil nagbakasyon po kami ng 1 linggo. Sabi niya sa akin, Father, available po ba kayo ng mga dates na ito? Inilagay na lahat ng dates ng Sabado ng buong Oktubre. Sabi ko sa kanya, Ate She, ano lang, 4, 11 at saka 25. Kasi may lakad ako ng 19. Sabi niya, 18 ba? O 18. Sabi niya, okay po. So, pagpasensyahan nyo na. Ako ang makakasama ninyo ngayong buwan. At least 3 Sabado sa kapilyang ito. Pasensya. Naimbitahan lang. Kaya yung kulay ko, gano'n naman talaga. Kailan pumuti si Father Chris, nag-serve kami doon. Napakaganda po ng Bali. Isang paradise. Really, ang daming turista. Hindi ko alam bakit wala akong nakikitang Pilipino. Siguro ayaw nilang umitim. Ganun lang yun. Mga kapatid, ang ating po Ebanghelyo ngayon, ito po ay tungkol sa, kumbaga, dalawang aspeto ng pagiging disipulo ni Kristo. Pag sinabing aspeto, ito yung dapat natin isinasabuhay bilang mga kanyang mga alagad. Unang-una po, ito po ay tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos o kahalagahan ng pananalig natin sa Diyos. At ang pangalawa naman, ito yung paglilingkod ng may pagpapakumbaba. Dalawang aspeto ng pagsunod kay Kristo na kailangan natin pagnilayan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw at habang tayo ay sumusunod sa Kanya. Unang-una po, kahalagahan ng pananampalataya. Bakit sinabi ni Jesus na kahit sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, kaya mong sabihin sa punong ito na mabunot ka at matanim dun sa kabila o dun sa dagat. Minsan tanong natin sa ating mga sarili, kung ganun yung pananampalataya na sinabi ni Jesus, na kahit sinlaki man lamang na butil na mustasa na kung saan pinakamaliit na buto sa kapanahunan niya, gaano pa kaya kalaki yung pananampalataya natin sa Diyos? Na minsan, may mga pananalig tayo na kini-question natin ang Diyos. Bakit may mga ganitong pangyayari sa buhay natin na wala man lang nagaganap, wala man lang nasusunod? Bakit may mga ganitong pangyayari sa ating lipunan na kahit palagi nating dinadasal, palagi natin inaasahan na magkaroon ng pagbabago, palagi natin, kumbaga, pinanaligan sa Diyos na sana magkaroon ng pagbabago, bakit parang walang nangyari? Kung titingnan na lang po natin yung nangyari sa ating lipunan, at ganun din yung tanong na sa atin ni Propeta Hakub. Hakub ba yun? Propeta Habakuk. Nasabi na sa Diyos, bakit sa dinami-dami ng dasal ko, sa dinami-dami ng problema sa lipunan, sa laki ng pananampalataya ko sa iyo, bakit parang walang nangyayari? Kaya tinatanong din natin yung pananampalataya natin ngayon, gaano ba kalaki ang pananampalataya natin sa Diyos? Kung si Jesus sinabi niya na
Kahit kasing laki lang naman ang buto ng mustasa, kaya niya magbago ang lahat. Bakit parang walang nangyayari? Mga kapatid, sa pananampalataya natin sa Diyos ay hindi nasusukat kung gaano kalaki, kundi gaano kalalim. At ganun din ang sagot ng Diyos kay Habakuk. Sabi niya, isulat mo. Hindi man mangyayari ito sa ngayon, pero darating ang panahon na kung ano man yung pinagdarasal mo, kung ano man yung mga hinanaing mo sa buhay, hanggang may pananampalataya ka sa akin, matutupad ito. At yun yung ating hiling. Yun yung ating dasal. Alam niyo po, hindi lahat po ng dasal natin ay matutupad at makikita natin sa ngayon. Minsan yung mga dasal natin, matutupad lamang. Minsan, wala na tayo. At ang makikinabang ay walang iba kung sino yung mga pinagdasal natin. Gaano kalalim ang pananampalataya natin sa Diyos? Kailangan ng pasensya. Hindi madali. Sapagkat kung titingnan natin, palagi tayong dasal ng dasal. Ngunit walang pagbabago. Hayaan mo lang. Darating at darating ang panahon. Matutupad din ang lahat. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Propeta Habakuk. Alam mo yung nagdarasal ka na sa pagdarasal mo kahit may mga pagdududa pero may tiwala ka pa rin. Diba? Naalala ko po last year, ako po ay nag-apply para mag-take ng LEP exam. Board exam. Pagka-guro, last year. It was January, sa sobrang busy ko, nakakuha na ako ng mga requirements, November pa lang, December pa lang, ng 2023. It was a preparation. And suddenly, naging busy ang lahat dahil sa ministry. 2 days before the last or the deadline of the application, dun pa lang ako nag-apply. Sabi ko sa sarili ko, sayang naman yung pinaghirapan ko. Kinuha ko yung mga requirements, and then at the end of the day, hindi pala ako mag-apply. Pero last day na ako, 2 days before the deadline. I went to Las Piñas. Kasi puno na lahat ng mga centers dito sa Quezon City, Maynila, lahat ng malapit sa atin. I went there. It was 10 o'clock in the morning. Ayun, maraming aberya nakapag-apply. Sa sobrang busy sa ministry, walang review. Ganon talaga. And then the day before the exam, the exam was March 16. The last year, the day before the exam, March 15, saka pa lang ako bumili ng mga gamit pang exam. Sabi ko, I have to take it, bahala na, walang review. Basta may pananampalataya ako sa Diyos, nakikita ng Diyos kung anong ginagawa ko at kung para saan ito dahil kailangan. Dahil kapag nasa education ka, sa institution na kung saan nagbibigay ng education, dapat yung background mo din ay education. I have to do it. During the day of the exam, alam niyo po, meron talagang mga tao na nagiging instrumento sa pag-abot ng pangarap ninyo. I was there 7 o'clock, kasi 8 o'clock ang exam. Tapos, meron isang pastor. Tinanong niya ako, magpapari ka ba? Sabi ko, hindi po. Pari na po ako eh. Sabi niya, ganito yun. Sa mga exam na katulad nito, ganito yung mga titingnan mo. He really gave me pointers kung paano sagutan yung mga exam. Ako naman nakinig lang, sabi ko, ganun pala yun. Salamat talaga kasi walang review. Nagpunta lang ako dito para mag-exam. And then, yun po, sa grasya ng Diyos, after 3 months or 4 months ata yun, I passed the board exam. Sabi ko, pero ako na akong tinignan, yung pastor nagbigay sa akin ng pointers. Sabi ko, pumasa kaya siya? Salamat sa kanya kasi dahil sa mga binigay niyang mga idea,
nagkaroon ako ng idea paano sagutan yung exam. Dahil sabi ko, salamat Lord at hindi mo ako pinabayaan. It was really my, kumbaga, initiative na pagtingin ko sa exam o sa resulta, sabi ko, saan kaya yung pastor na yun? Kung naging top 1 ako at may imbita, sa shout out ko talaga yung pastor na yun. Sabi ko, dahil sa iyo, siguro pumasatan talaga ako. Dahil sa mga payo mo. And I think it was a grace. And it was because of the faith that I have to submit myself and surrender that, Lord, this is really for our beneficiaries that I have to do it. Thanks be to God. Kahalagahan ng pananampalataya sa pagsunod natin sa kay Kristo. Mahalaga po yun. Pangalawang aspeto po sa pagsunod kay Kristo, walang iba kundi ang paglilingkod na may kababaang loob. At ito din yung punto ng ating Ebanghelyo ngayon. Na kung saan si Jesus sinabi niya, yung mga alipin na nagsasabi na, yung mga alipin na nagtatrabaho, yung mga alipin ninyo, sasabihin ba ninyo sa kanila na halika na't kumain ka na? Hindi. Pagdating ng alipin sa bahay ninyo, sasabihin ninyo sa kanya, magtrabaho ka at paghandaan mo ako ng pagkain, pagsilbihan mo ako, dahil iyon ang trabaho mo. At ganun din ang payo sa atin ni Jesus, na kung saan kapag tayo'y naglilingkod, at kapag natapos na tayo sa paglilingkod natin, o nagawa na natin ang ating mga ginagawa, huwag sana tayong maging arrogante. Pagkos sabihin natin sa sarili natin na ginawa lang natin ang trabaho natin. Alam niyo po, ito yung palaging issue sa ating pamayanan, sa simbahan o kaya sa lipunan, na kung saan kung may mga success tayo, achievements tayo, anong ginagawa natin? Ilalagay natin yung mga pangalan natin. Politicians, they do that. Minsan sinasabi din natin na karapatan niya ang maglingkod. Dapat ba tayo, sinabi ni Vico Soto, di ba, sa mga nakaraang interview, huwag kayong magpasalamat sa mga politiko. Dahil karapatan nila ang maglingkod at pagsilbihan kayo at binabayaran nyo sila. Which is true. Na kung saan, kung gusto mong na malunok sa ganyang posisyon, gusto mong maglingkod, marapat lang na paglingkuran mo ang taong bayan. At hindi ka dapat maging arogante na kung saan pangalan mo ang dapat nakikita ng taong bayan. Dapat sabihin mo sa sarili mo na nararapat lang dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin bilang tagapaglingkod. That is humility. Pero kapag nakikita mo yung mga pangalan nila, yung mga mukha nila, happy fiesta, napakaliit, pero yung pangalan nila, napakalaki, that is not genuine service. That is self-righteousness. This is really a reminder for us. Two aspects of service as we follow Christ. First, faith. Second, genuine service with humility. Yun po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo sa linggo ito. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa misang ito, hingin natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng biyaya upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng may kababaang loob. At bigyan din tayo ng biyaya nawa sana kahit yung mga hinanaing natin, ipinagdarasal natin na kailan may hindi dumating at naway mabigay sa atin ng Panginoon. Amen. Tumayo po tayo at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nadaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng tapat na pagtalima ng iyong anak, ipinakita mo sa amin ang aming pagkakakilanlan bilang mga anak mo. Dinggin mo ang aming mga puso na ikaw lang ang makapagpapanatag. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. O Diyos, tulungan mo kami maging tapat sa iyong kalooban. Para sa simbahan, kasama sina Papa Leon, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawa naming tahakin ng magkakaagapay ang pagtataguyod ng iyong paghahari. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa lahat ng lingkod bayan, tulungan mo silang maging tapat sa iyo sa kanilang mga tungkulin ginagampanan. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa aming natitipon ngayon, gabayan mo kami sa aming mga pipiliin at pagpapasya ngayong linggo. Makayanan nawa namin ang mga suliranin at paghihirap na kakaharapin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa manghal namin na mayapa, yakapin mo silang muli sa iyong piling. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taos-lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Diyos naming Ama, pagkalooban mo kami ng pusong lubos na tapat, pusong katulad ng kay Jesus, upang kami rin tuwinang maging masunurin sa iyong kalooban, sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihabilin
at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-iliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ng Spiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal, ay niloob mong magtipon at magkapisan, upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kalooban nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa at ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumalang. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga Apostol San Pablo, San Pedro, Santa Perpetua, at Felicidad, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang papupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maniyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiupo tayo habang iginagawa ng pagpapaspas. Ama naming mapagpala, ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.